Nagsimula ang lahat sa isang pangungusap at hinati nito ang mundo ko sa dalawa. Ang pangalan ko ay Quinn Barrett, 33, isang interior designer na nakatira sa Santa Fe. Hanggang sa hapong iyon, naniniwala akong ang pamilya ay nangangahulugang katapatan. Pagkatapos ay tumunog ang telepono ko. Ayaw ka raw ng kapatid mo roon, sabi ng nanay ko. Napahinto ako. Ayaw niya ako saan? Sa bakasyon ng pamilya, sagot niya ng kalmado parang nagbabasa lang ng listahan ng bibilhin. Kumurap ako. Seryoso ka. Iniisip lang niya na sisirain mo ang mood. Noong nakaraang linggo, nagpadala ako ng ₱5,500 para tumulong sa bayad sa renta at utilities. Kumirot ang lalamunan ko. Iyon na pala ang halaga ko ngayon, isang mood. Wala siyang sinabi. Mas mabigat ang katahimikan sa linya kaysa sa anumang naranasan ko. Ibinaba ko ang tawag. Sandali akong nakaupo sa mesa, nakatitig sa telepono, naghihintay ng mensahe ng paghingi ng tawad ng paliwanag kahit ano. Pero walang dumating. Katahimikan lang iyong uri na mas marami pang sinasabi kaysa sa mga salita. Sa buong panahong ito, nagbabayad pala ako para sa isang upuang hindi naman ako kailanman inimbitahan. Binuksan ko ang laptop at tiningnan ang listahan ng mga automatikong bayarin, kuryente, tubig, buwanang padala, lahat kumukuha ng pera mula sa account ko na parang orasan. Nakabitin ang daliri ko sa cancel button, bahagyang nanginginig. At pinindot ko iyon. Kung titigil ang lahat, ano ang mangyayari? May bahagi sa akin na kailangang malaman. Makalipas ang isang linggo, sunod-sunod na kumislap sa screen ko ang 50 missed calls. Doon ko na-realize na simula pa lang ito. Bago ako magpatuloy, mag-iwan ka ng komento kung anong lungsod ka at anong oras mo ito pinapanood. Gusto kong makita kung gaano kalayo ang narating ng sandaling ito. Kinaumagahan. Binuksan ko ang Instagram at kumirot ang sikmura ko. Naroon iyon, isang larawan ng pamilya ko na nakatayo sa harap ng isang luxury resort sa Aspen, Colorado. Ang kapatid kong si Sabrina ay nasa gitna, may hawak na baso ng champagne, napapalibutan ng aming mga magulang at ng asawa niya. Lahat sila ay nakangiti, nagliliwanag, walang alalahanin. Perpektong naka-frame ng mga bundok na may manipis na niyebe sa likod nila. Ang caption ay "Weekend Escape with my favorite people." My favorite people. Tinitigan ko ang tatlong salitang iyon hanggang sa lumabo. Walang tag, walang banggit ni bahid na umiiral ako. Sunod-sunod ang makikinis na larawan, si Dad, may hawak na skipples, si Mom tumatawa sa tabi ng fireplace. Si Sabrina naka-fur-lined coat na parang kanya ang lugar. Walang katapusang komento, "Beautiful family, wish I were there." Sub, "Looks like the perfect weekend." At sinasagot ni Sabrina ang lahat, puso, tawa, init. Nag-scroll ako ng nag-scroll, umaasang may bakas man lang ako. Wala. Ni isang paalala na bahagi ako ng pamilyang iyon. Sinilip ko ang DMs ko. Umaasang may mensahe man lang mula kina Mom or Dad, kahit "wish you were here." Pero walang laman ang inbox ko. Hindi ang katahimikan ang masakit. Ang katiyakang walang sinumang naisip na kumustahin ako. Nilock ko ang telepono at sumandal sa sofa. Ang katahimikan ng apartment ko ay parang makapal na hangin na dumidiin. Matagal akong nakaupo roon. Pinapanood ang sinag ng araw na dahan-dahang gumagapang sa sahig, iniisip kung kailan eksaktong naging outsider ako. Pagkatapos, tinawagan ko si Dad. "Hey sweetie," sabi niya, magaan at kaswal. Sa background, naririnig ko ang usapan, kalansing ng baso, ingay ng restaurant. "Okay ka lang?" Nakita ko lang ang mga larawan, sabi ko. Pinipigilan ang boses ko na maging matatag. "Nasa Aspen kayo?" Tumigil siya sandali. "Oo, last minute itong nabook ni Sabrina." Naisip niyang maganda para makapag-relax ang lahat. Lahat, ulit ko, tumalas ang boses. Sabi niya, "Kailangan mo ng pahinga," dagdag niya. "Pahinga mula saan?" tanong ko, nang mahina. "Sa lahat. Sobrang sipag mong magtrabaho." Ayaw niyang maramdaman mong napipilitan kang sumama. Kaya siya na ang nagdesisyon para sa akin. Sabi ko, "Huwag mong personalin, bulong niya. Gusto lang ng kapatid mo ng kapayapaan." "Pahinga mula sa sarili kong pamilya," bulong ko. Katahimikan. Pagkatapos, narinig ko ang boses ni Sabrina na tinatawag siya sa background. May binulong siya at saka mabilis na nagsabi,
Mag-uusap tayo mamaya. Okay, sabi ko at ibinaba ang tawag. Nakaupo lang ako, hawak pa rin ang telepono. Mas malakas pa sa mga salita ang ugong ng pagkakaputol ng koneksyon. Lumipas ang natitirang araw na parang pira-piraso, sumagot ako ng emails, nag-sketch ng floor plans, kunwaring nakatuon, pero paulit-ulit na umaling-awngaw sa isip ko ang caption na iyon, My Favorite People. Pagsapit ng gabi, sinilip ko ulit ang Instagram. May bagong story si Sabrina, isang slow motion na toast sa tabi ng bonfire. Ang caption, family time is everything. May nabasag sa loob ko. Hindi ako galit, pakiramdam ko'y hungkag. Ibinaba ko ang telepono pero kumapit sa akin ang imahe, ang tawanan nila, ang lapit nila sa isa't isa, ang bilog nilang wala akong puwang. Lumabas ako sa balkonahe, kumagat ang malamig na hangin sa pisngi ko. Nakalatag sa ibaba ang lungsod, maliliit na ilaw na kumikislap sa dilim. Sumandal ako sa railing at malalim na huminga palabas. Baka may nagawa akong mali, may tawag na hindi nasagot, may pagbisitang nalampasan. Naghalungkat ang isip ko sa mga alaala, naghahanap ng dahilan kung bakit ako nabura. At naalala ko ang Thanksgiving si Sabrina, pinupuna ang lahat ng ginawa ko, ang alak, ang damit ko, ang tawa ko. Sinubukan ni Dad na panatilihin ang kapayapaan, ngumiti si Mom sa gitna ng tensyon at maaga akong umalis. Akala ko ang paglayo ay tanda ng pagiging mature, pero sa kanya isa itong kahinaan, isang pahintulot na alisin ako sa buhay niya. Ngayon malinaw na ang mga caption niya. Hindi niya ako nakikita bilang pamilya. Isa lang akong sagabal. Pumasok ako sa loob, binuksan ang laptop at tiningnan ang mga nakabinbing bayarin, ang padala sa renta, ang buwanang suporta. Nakabitin ang daliri ko sa cancel. Nag-atubili ako sandali, saka ko iyon pinindot. Sa unang pagkakataon, wala akong naramdamang guilt, puro paggaan lang. Nang gabing iyon, pinatay ko ang ilaw at hinayaang punuin ng ilaw ng kalsada ang silid. Humiga ako sa kama, nakatitig sa kisame. Walang mensahe, walang tawag, walang paghingi ng tawad. Pero hindi na ako naghihintay. Sa loob ng maraming taon, nagbayad ako para sa kapayapaang hindi naman dumating. Pinunduhan ko ang isang bersyon ng pamilya kung saan may kondisyon ang pagmamahal at ang katahimikan ang nagsisilbing pasasalamat. Ngayon, ang katahimikan ay parang kalayaan. Nang gabing iyon, dumaan ang hangin sa makikitid na siwang ng apartment ko, dala ang kakaibang katahimikan, iyong mabigat na pakiramdam bago gumawa ng desisyon. Nakaupo ako ng naka-cross-legged sa kama, bukas ang laptop at ang bughaw na liwanag ng screen ang nagbibigay ng maputlang ilaw sa silid. Kumukurap ang online banking tab, tila naghihintay lang na kumilos ako. Nakapwesto ang cursor ko sa listahan ng mga automatikong transfer, bawat isa ay maayos na may label utilities renta para sa bahay nila sa Albuquerque. Ang buwanang allowance na matagal ko nang ipinapadala. I-click ko ang edit saka cancel. Isa-isa kong binura ang mga nakasanayang obligasyon na ako mismo ang bumuo. Bawat kumpirmasyon ay mas matalas kaysa sa nauna, umaaling-awngaw sa katahimikan. Para itong pagputol ng mga sinulid, marupok, kailangan at hindi na maibabalik. Nang mawala ang huling transaksyon, isang kakaibang kapayapaan ang pumuno sa espasyo. Gumaan ang dibdib ko kahit nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Sa matagal na panahon, ang pera ang paraan ko para manatiling konektado, ang paghingi ko ng tawad, ang patunay ng katapatan ko, ang alay ko para sa kapayapaan. Ngayong gabi, wala na iyon. Huminga ako ng malalim at nagbukas ng bagong email. Sandaling nag-atubili ang mga daliri ko sa ibabaw ng keyboard, saka ako nag-type. Huwag na ninyo akong kontakin tungkol sa pera. Ma'am, kailangan ko ng espasyo. Pakiusap, huwag na ninyo akong hingan ng pera. Sana maintindihan ninyo. Quinn. Matagal kong tinitigan ang mga salitang iyon. Walang galit, pagod lang. Inilapit ko ang cursor sa send, huminga ng dahan-dahan at pinindot ang key. Pihit. Ang tunog ng paglipad ng email ay parang katapusan, parang pagtatapos ng isang yugto. Isinara ko ang laptop at lumapit sa maliit na dresser sa tabi ng bintana. Naroon ang isang framed photo naming magpamilya, kuha noong panahong hindi pa nagkakabasag ang lahat. Kinuha ko yon. Sa larawang iyon, mukhang napakalapit namin, nakapulupot ang braso ni Sabrina sa balikat ko, malapad ang ngiti ni Dad, at nakapatong ang kamay ni Mom sa likod ni Sabrina. Sinundan ko ang hugis ng mukha ko gamit ang daliri at bumulong. Sana mahanap ninyo ang hinahanap ninyo.
Pagkatapos ibinaba ko ang frame ng nakaharap pababa. Hindi pa ako tapos. May isa pa akong kailangang gawin. Binuksan ko ulit ang banking app at pumunta sa joint account iyong binuksan ko noon para sa mga emergency. May access ang mga magulang ko roon. Masyado akong nagtiwala noon. Nakatitig sa akin ang balanse sapat para sa ilang buwang komportableng pamumuhay nila. Sa unang pagkakataon, napagtanto ko kung gaano kalaki ang bahagi ng sarili ko, ang naroon hindi napapansin, hindi pinahahalagahan. Winithdraw ko ang bawat sentimo. Nang lumabas ang confirmation screen transfer, complete sumandal ako. Panatag ang tibok ng puso. Hindi ito paghihiganti. Ito ay pagbawi sa sarili ko. Lalong tumalim ang lamig ng hangin sa labas. Binalot ko ang sarili ko ng kumot at umupo sa tabi ng bintana. Bahagyang tanaw ang disyertong buwan sa likod ng manipis na ulap. Kumikislap sa ibaba ang mga ilaw ng Santa Fe na parang mga bituin na nakakalat sa buhangin. Hindi ko pa kailanman nakita ang lungsod ng ganito tahimik, malawak, walang pakialam. Marahil matagal na itong naghihintay na tumigil ako sa paghihintay sa kanila. Minsang nag-vibrate ang telepono ko, isang text mula kay Lydia, ang pinakamatagal kong kaibigan mula pa noong kolehiyo. Nakita ko ang story mo. Okay ka lang. Nag-atubili ako sandali, saka siya tinawagan. Mainit at matatag ang boses niya, iyong kayang palambutin kahit ang pinakamabigat na sandali. So sabi niya sa wakas, hinugot mo na ang plug. Oo, inamin ko mabigat pero magaan sa parehong oras. Lahat kinansela ng mga transfer email account, lahat. Mabuti sagot niya agad. Hayaan mong maramdaman nila ang katahimikan. Bumaon sa akin ang mga salitang iyon. Hayaan mong maramdaman nila ang katahimikan. Sa matagal na panahon, kinatatakutan ko ang katahimikan, parusa, tanda ng pagkakahiwalay. Pero ngayon parang balanse na ito, parang kapayapaang bumabalik sa lugar nito. Nag-usap pa kami sandali, walang seryoso, maliliit na bagay lang, ang pusa niyang may natumba, isang kliyenteng hindi tumitigil sa pag-email. Napatawa niya ako sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo. Nang matapos ang tawag, parang muli akong nakatagpo ng sandigan kahit kaunti lang. Tahimik muli ang apartment. Nagsalin ako ng isang basong tubig, umupo sa tabi ng bintana at pinanood ang isang sasakyang dahan-dahang dumaan sa ibaba. Ang mga ilaw nito ay sumusunod sa kurba ng kalsada. Muling umihip ang hangin ng disyerto, marahang sumayad sa salamin. Sa kung saan, may isang koyote na umalulong, malayo, malungkot, halos parang awit. Naisip ko kung ano ang maaaring dalhin ng bukas, mga tawag marahil, mga email, mga paghingi ng tawad na nakatago sa anyong pagkalito. Pero hindi ko sila kinatakutan. Sa unang pagkakataon, wala akong naramdamang agarang pangangailangang ipaliwanag ang sarili ko, wala ring pagnanais na ayusin ang mga bagay na nasira. Sapat na ang nagawa ko. Binuksan ko ang notebook ko, iyong ginagamit ko sa mga sketch sa trabaho, at sa isang blankong pahina, nagsulat ako ng 5 salita sa maliliit at maayos na titik. Maaari ka nang tumigil sa pagbibigay. Guhit ako ng isang linya sa ilalim nito. Saka isinara ang notebook. Matagal kong iniugnay ang pag-ibig sa pagbibigay pera, atensyon, pasensya, pag-unawa, pero ang pagbibigay na walang paggalang ay pagkawala lamang. Sobra na ang nawala sa akin. Ngayong gabi, pinili kong huminto. Habang papalapit ang orasan sa hating gabi, muli akong tumingin sa lungsod. Ang liwanag ng Santa Fe ay umaabot hanggang sa abot tanaw, habang ang disyerto sa kabila ay madilim at walang hanggan. Ang refleksyon ko sa bintana ay mas payapa kaysa sa naaalala ko. Wala na sa mga mata ko ang dating pagod. Hindi na ako ang taong naghihintay sa tabi ng telepono. Ako na ang taong tuluyang nagbaba ng tawag. Mahina kong sinabi sa sarili ko, hayaan silang tumawag kung kailangan nila, at ngumiti ako, hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil sa kapayapaan. Mahinang umungol ang heater, pinupuno ang katahimikang sumunod. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ko na kailangan ang sinuman para punan iyon para sa akin. Pagsapit ng Biyernes, tila nagliliyab ang telepono ko. Sunod-sunod ang mga notification, mga text mula kina Mom, Dad, at pati kay Derek, bayaw ko, nagpapatong-patong, tawagan mo kami. Hindi ito nakakatawa, Queen, sobra ka nang nagre-react. Sagutin mo ang telepono, sweetheart. Halos mapatawa ako sa huli.
Sweetheart, ngayon hungkag na ang salitang iyon, wala ng init, parang hiniram lang mula sa isang script na hindi na nila pinaniniwalaan. Bumuhos ang mga mensahe ng mas mabilis kaysa sa kaya kong burahin. Minute ko ang group chat saka ang personal na usapan. At kalaunan pati ang buong messaging app. Pero patuloy pa ring umiilaw ang screen, sunod-sunod ang buzz, parang tibok na ayaw huminto. Ipinatong ko iyon ng nakataob, huminga ng malalim at sinubukang magtrabaho. Binuksan ko ang design programs, tinitigan ang layout ng kusina ng isang kliyente sa loob ng 10 minuto, at saka ako napagtantong wala pala akong tunay na nakita kahit isang linya. Ibang lugar ang isip ko, nakabaon sa unos ng guilt, pagkalito, at isang bahagya, ngunit kakaibang pakiramdam ng kalayaan. Pagkatapos ay dumating ang email. Akala ko noong una ay mula ito sa isang kliyente, may formal na tono ang subject, follow-up meeting urgent. Pero nang buksan ko, napako ako sa mga salitang nabasa ko. Dear Mr. Jensen, ako ang ina ni Queen Barrett. Labis akong nag-aalala sa kanya. Dumaraan siya sa matinding stress kamakailan at hindi siya kumikilos tulad ng dati. Sana ay mabantayan ninyo siya. Kailangan niya ng gabay at balanse. Napatitig ako sa screen, mahigpit ang panga. Sumulat ang nanay ko sa boss ko, kinausap niya si Mr. Jensen, ang direktor ng design firm na pinagtatrabahuhan ko. Hindi galit ang unang naramdaman ko, kundi hindi makapaniwala. Ang babaeng dating ipinagmamalaki kung gaano ako ka-independent ay ngayon ay sinabihan ng employer ko na hindi ako matatag. Bago ko pa maproseso iyon, tumunog ang telepono sa opisina ko. Sa caller ID nakalagay Jensen R. Saglit kong naisip na huwag sagutin, pero tinanggap ko rin. Hi Richard, sabi ko. Pilit pinatatatag ang boses ko. Queen, panimula niya banayad, ngunit maingat ang tono. Pwede ka bang dumaan sa opisina ko sandali? Walang madali. Gusto ko lang kumustahin ka. Kumunot ang sikmura ko. Sige, sagot ko. Ang paglakad ko sa maikling hallway, papunta sa opisina niya, ay parang pinakamahabang koridor na nalampasan ko. Pagpasok ko, inanyayahan niya akong umupo. Hindi siya ang nakakatakot na boss, may uban, may salamin, at mas gustong makinig kaysa magsalita. Sa mesa niya ay may maliit na cactus, isang ceramic na tasa, at nakaprint ng maayos ang email ng nanay ko. Ngumiti siya, hindi naman masama ang dating. May natanggap akong mensahe mula sa nanay mo, sabi niya. Bahagyang itinataas ang papel. Hindi ko inaasahan iyon. Pinanatili kong kalmado ang boses ko. Oo, minsan lumalagpas siya sa hangganan. Tumango siya, sumandal sa upuan. Mukhang nag-aalala siya sa'yo. Alam ko, sabi ko, magkahawak ang mga kamay. Pero okay lang ako. Naglalagay lang ng hangganan. Iyon lang. May kung anong nasa boses ko na tila nakumbinsi siya dahil ngumiti siya muli. Huwag kang mag-alala, marahan niyang sabi. Naiintindihan ko. Komplikado talaga ang pamilya. Sa isang pangungusap na iyon, gumaan ang bigat na hindi ko namalayang dala ko. Hindi siya nang usisa, hindi siya nangaral, na intindihan niya lang. At sa sandaling iyon, napagtanto ko kung gaano kadaling magpakita ng paggalang sa pribadong buhay ko ang isang estranghero, higit pa sa nagawa ng sarili kong pamilya. Paglabas ko sa opisina niya, mas malinaw at mas matalas ang pakiramdam ng mundo. Dumaan ako sa mga bintanang salamin na nakaharap sa parking lot, kung saan sumasalamin ang sikat ng araw sa mga windshield na kumikislap na parang ginto. Sa unang pagkakataon sa linggong iyon, nakahinga ako ng hindi pakiramdam na may kapalit. Ngunit hindi nagtatagal ang kapayapaan. Pagsapit ko sa bahay ng gabing iyon, puno na ang voicemail ko. Dose-dose ng missed calls. Ang huling mensahe ay mula kay Ma'am, nanginginig ang boses sa pagitan ng paghihingi ng tawad at paninisi. Queen, pakiusap, gusto lang naming mag-usap. Hindi mo pwedeng gawin ito sa amin. Tawagan mo ako. Sumunod ang boses ni Dad. Hindi namin sinadyang umabot ito sa ganito. Nag-aalala lang si Sabrina. Hindi mo dapat parusahan ang lahat dahil sa isang hindi pagkakaintindihan. At sa huli si Derek, kailangan mong ayusin ito, Queen. Wasak na ang mga magulang mo. Ibinagsak ko ang telepono sa counter at natawa ako, hindi dahil nakakatawa, kundi dahil napaka-predictable ng lahat. Hindi sila tumatawag dahil namimiss nila ako. Tumatawag sila dahil wala na ang pera. Ang katahimikan ay naging mas malakas kaysa sa nakasanayan nilang ginhawa.
Lumakad ako papunta sa ref, kumuha ng bote ng tubig at sumandal sa counter. Madilim ang apartment ko maliban sa banayad na liwanag ng lungsod sa labas. Dahan-dahan akong uminom habang pinakikinggan ang paulit-ulit na pag-vibrate ng telepono sa ibabaw ng marmol. Parang nakakahipnotismo ang ritmo ng desperasyon na paulit-ulit. Pagkatapos nangyari iyon, umilaw ang telepono ko, bagong numero linya ng opisina ni Mr. Jensen. Kumirot ang dibdib ko pero sinagot ko. Queen, pasensya na kung naaabala kita ulit, mahinahong sabi ng boses niya. Tumawag ang nanay mo sa opisina kanina. Parang nanlamig ang dugo ko. Ginawa niya ano? Sinabi niya sa receptionist na baka nagkaka-breakdown ka. Gusto niyang masigurong may kumukumusta sa'yo. Pumikit ako, hinigpitan ang hawak sa telepono. Pasensya na talaga, Richard. Wala siyang karapatang gawin iyon. Sandali siyang tumahimik. Okay lang. Sinabi ko sa kanya na mahusay ang trabaho mo, na mukhang focused at capable ka. Wala akong ibinigay na detalye pero para alam mo, binlock ko na ang number niya sa linya ng opisina. Doon ko tuluyang naunawaan, nilampasan na nila ang lahat ng hangganan. Tumawag sa boss ko, nagpanggap na nag-aalala, gayong kontrol lang ang gusto nila. Ginawa silang desperado ng katahimikan ko. Nang matapos ang tawag, matagal akong nakaupo sa dilim. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng heater at ang bahagyang pagtibok ng puso ko sa tainga ko. Nakatitig ako sa telepono muli na namang kumikislap sa dami ng missed calls. Mom, Dad, Derek, Sabrina, bawat pangalan ay bigat na ayaw ko nang dalhin. Walang pag-aatubili, binuksan ko ang contacts list. Isa-isa ko silang binlock. Bawat kumpirmasyon ay mas malinis ang pakiramdam kaysa sa nauna. Dumilim ang screen. Napuno ng payapang katahimikan ang apartment. Sa labas, kumikislap ang ilaw ng lungsod na parang baga at umupo ako sa tabi ng bintana na may kumot na nakabalot sa akin. Malawak at tahimik ang gabi. Ang Santa Fe ay bahagyang kumikislap sa ilalim ng mga bituin. Nakataob ang telepono ko sa mesa. Paminsan-minsan ay nararamdaman kong nagva-vibrate pa rin ito, humihingi ng atensyon na hindi ko na ibibigay. Maya-maya tumigil din iyon. Sa unang pagkakataon sa buong linggo, hindi na parang hungkag ang katahimikan, parang karapat-dapat. Lumipas ang ilang oras bago ako napakilos ng kuryosidad na baliktarin ang telepono. Muling umilaw ang screen, 50 missed calls. Matagal ko itong tinitigan. Saka ko ulit ibinaliktad. Makalipas ang 2 araw, kumalat ang pangalan ko sa Facebook at hindi maganda ang dahilan. Gumagawa ako ng kape nang mag-text si Lydia ng link, baka gusto mong makita ito. Binuksan ko iyon, nakalahating inaantok pa at muntik ko nang mabitawan ang tasa. Naroon isang mahabang post mula kay Sabrina Henderson. May kasamang perpektong larawan ng pamilya sa isang lakeside cafe. Ang caption, binabago ng pera ang tao. May ilan na nakakalimot sa sariling dugo. Kahit gaano kalaki ang ginawa mo para sa kanila, hahanap at hahanap sila ng paraan para ikaw ang magmukhang kontrabida. Matamis pakinggan ang mga salita pero diretsong nakatutok sa akin. Kumirot ang lalamunan ko habang binabasa ang mga komento, mga pinsan siya, dati naming kaibigan sa pamilya, lahat sumasang-ayon sa kanya. Totoo yan, Sabrina. Hindi mo kailangan ang ganitong negativity. Pati si Aunt Carol nagsulat. May mga taong nakakalimot kung sino ang tumulong sa kanila noong wala sila. Sa loob ng 3 oras, umabot sa 200 likes ang post, dosenang share, at mahabang thread ng simpatsya para sa sakit niya. Nakaupo lang ako roon, nanigas habang kumakalat ang amoy ng nasunog na kape sa kusina. Sandali, gusto kong sumagot, ipaalala sa kanila na ako ang nagbabayad ng bills ni na Mom at Dad, tumutulong sa daycare ng anak niya at nag-ayos ng kotse niya matapos niya itong mabangga. Pero alam ko ang katotohanan, hindi nila gusto ang katotohanan. Gusto nila ang kwentong madaling paniwalaan kung saan si Sabrina ang santo at ako ang makasalanan. Gayunman, nag-screenshot ako at ipinadala iyon kay Lydia na may maikling mensahe. Mukhang ako na ang kontrabida ngayon. Sumagot siya makalipas ang ilang minuto, huwag mong patulan. Madaling sabihin iyon, hindi siya ang ipinapako sa publiko sa ilalim ng pangalan ng pamilya. Pagsapit ng tanghali, wala nang tigil ang notifications ko.
Mga tagmensahe, pati tawag mula sa malalayong kamag-anak na ilang taon ko nang hindi nakakausap pero ngayon ay parang may karapatan ng mga musta. May isang mensahe na nagsabing, "Uy, may nakita ako tungkol sa pamilya mo sa Facebook. Sana okay ka lang." Isa pa, "Tandaan mo, malayo ang mararating ng pagpapatawad." Pagpapatawad, parang ako pa ang may kasalanan. Ibinaba ko ang telepono, kinuha ang susi at umalis ng apartment. Mainit at buhay ang mga kalye ng Santa Fe, pero pakiramdam ko'y naglalakad ako sa gitna ng ingay na walang direksyon. Nadaanan ko ang mga mural at tindahan at ang amoy ng inihaw na sili na lumulutang mula sa bukas na palengke. Saglit. Nainggit ako sa mga taong namumuhay nang hindi nauunawaan ng mali. Pagbalik ko sa bahay, tahimik ang apartment maliban sa mahinang ugong ng air conditioner. Umupo ako sa sofa, binuksan ang laptop at muling tinitigan ang post ni Sabrina. Parang may sariling ugong ang bawat salita, puno ng kumpiyansang may halong pagmamataas. Ipinatong ko ang cursor sa comment box pero huminto. Umalingaungaw sa isip ko ang babala ni Lydia. Pero hindi rin ako maaaring manahimik habang buhay. Ang katahimikan ay parang pagsuko. Kaya nag-click ako ng create post. Halos 10 minuto akong nakatitig sa keyboard bago nagsimulang mag-type. Hindi ako lumayo sa pamilya. Lumayo ako sa pagiging ATM nila. Minsan napagkakamalan ang pagmamahal bilang obligasyon. Sana balang araw, maintindihan nila ang pagkakaiba. Walang pangalan, walang paninisi, katotohanan lang. Binasa ko muli, huminga ng malalim at pinindot ang post. Agad ang naging tugon, likes, komento, shares, pero sa pagkakataong ito mula sa mga taong tunay na nakakakilala sa akin, mga kaibigan sa kolehiyo, katrabaho, kapitbahay. Bumuhos ang mga komento. "Good for you, Quinn. I'm proud of you." Hindi ibig sabihin ng pamilya ay gawing hostage ang pera mo. Sa loob ng ilang oras, umabot sa higit 1,000 reaksyon ang maikling post ko. May nag-share pa nito sa isang grupo tungkol sa Women Reclaiming Boundaries. Lumabas na ang kwento ko mula sa loob ng pamilya at sa paanuman tama iyon sa pakiramdam. Habang lumalalim ang gabi, may nagsimula ng magtanong ang mga tao sa post ni Sabrina ng mga hindi komportableng tanong. "Teka, tungkol ba ito sa pera? Sigurado ka bang buo ang kwento?" Hindi ako sumagot. Hindi ko kailangan. Nagsimula ng ipagtanggol ng katotohanan ang sarili nito. Nang gabing iyon, napuno ang inbox ko ng mensahe mula sa mga estranghero, mga taong dumaan sa parehong sitwasyon. Mga kapatid na inubos sila, mga magulang na ginamit ang guilt bilang tali, mga pinsan na tinumbasan ang pagmamahal sa pautang. Nakaka-overwhelm, pero may napagtanto ako, hindi lang ito kwento ko. Kwento ito ng daan-daan, baka libo-libo pa. Pagsapit ng hating gabi, napalitan ng pagod ang adrenaline. Isinara ko ang app at tinitigan ang reflection ko sa madilim na screen. Pagod ang mga mata ko, pero payapa. Sa unang pagkakataon sa ilang linggo, hindi ako balisa, tapos na lang. Pinindot ko ng matagal ang icon ng Facebook hanggang umalog ito, saka ko dinelete. Nawala ang app, nag-iwan ng maliit na bakanteng espasyo sa home screen at sa paanuman mukhang kapayapaan ang puwang na iyon. Lumabas ako sa balkonahe, dala ang isang tasa ng chamomile tea. Bahagyang kumikislap ang lungsod sa ibaba. Ang mga ilaw ng sasakyan ay parang ilog ng liwanag sa mga kalsada. Malamig ang hangin at may maririnig na mahinang tawanan mula sa isang rooftop bar sa malapit. Hinigpitan ko ang suot kong sweater at hinayaan ang katahimikan na pumirme. Sa loob, tumunog muli ang laptop ko. Binuksan ko ito dahil sa nakasanayan. Umabot na sa 20,000 shares ang post ko magdamag. Sa gitna ng mga komento, may isang linya ang tumimo. "Salamat sa pagsabi ng kinatatakutan naming sabihin." Mahina akong ngumiti, saka isinara ang laptop. Patuloy pa ring umiikot ang mundo. Maaring manatili si Sabrina sa drama niya at ang pamilya sa mga bulong nila. Pero nabawi ko ang isang bagay na hindi nila kayang galawin, ang kapayapaan ko. Minsan, ang tanging paraan para marinig ay ang tumigil sa pagpapaliwanag. Minsan, ang paglayo ay mas malakas pa kaysa sa anumang depensa. Nang gabing iyon, natulog ako na parang taong wala nang kailangang hinga ng tawad. Ang katok sa pinto ko ay dumating pagkalubog ng araw. Hindi ako may inaasahan.
Ang liwanag ng disyerto ay kumukupas pa lang ang langit ay may guhit ng kulay kahel at lila nang muli itong kumatok mas malakas mas atat. Binuksan ko ang pinto at nakita ang nanay ko. Namamaga ang mga mata sa kakaiyak mahigpit na hawak ang bag na parang doon siya kumakapit. Sa likod niya si Sabrina nakapulupot ang mga braso, may hawak na telepono matalim ang tingin. Wala ni isa sa kanila ang tumawag o nag-text, dumating na lang sila. Pwede ba kaming pumasok, tanong ni ma'am. Nanginginig ang boses habang pilit kinokontrol ang sarili. Umatras ako. Kung makikipag-usap kayo, hindi makikipagsigawan? Lumagpas si Sabrina sa akin bago ko pa matapos ang pangungusap. Pinahiya mo kami online, sabi niya, nanginginig ang boses hindi sa lungkot kundi sa galit. Isinara ko ang pinto sa likod nila at marahang sumagot. Hindi. Tumigil lang akong magpanggap. Kumapal ang hangin sa silid. Tumingin si ma'am sa paligid ng apartment ko na parang sinusukat kung gaano na ako kalayo sa impluwensya niya. Pagkatapos ay huminga siya ng mahaba at dramatiko. Queen, paano mo nagawa ito sa sarili mong pamilya? Mabuti naman kami sa'yo noon. Halos natawa ako. Mabuti sa akin tinawagan mo ang boss ko, ma'am. Ginawa mong chismis ang pribadong problema. Lumaki ang mga mata niya, tila nasaktan. Nag-aalala lang ako sa'yo. Hindi putol ko. Nag-aalala ka na mawalan ng kontrol. Umismid si Sabrina, mas hinigpitan ang pagkakapulupot ng mga braso. Wow! Tingnan mo nga, biktima na naman ang peg mo. Ang pagputol mo sa amin ay hindi ka ginagawang malakas. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Hindi, Sabrina. Ginagawa akong malaya. Ngumisi siya. Wala kang puso. Alam mo ba ang pinagdadaanan ni ma'am, pinag-uusapan na kami sa simbahan. Kung ganoon, sabi ko, habang lumalapit hindi sana kayo nagsinungaling sa kanila. Marahang umiyak si ma'am. Tinatakpan ang mga mata. Gusto lang naming bumalik sa normal ang lahat, Queen. Pakiusap, ibalik mo ang mga padala. Ayusin natin ito. Mas tumama sa akin ang mga salitang iyon kaysa inaasahan ko, hindi dahil sa guilt, kundi dahil ang tanging naiisip niyang paraan ng pag-aayos ay pera. Ibig mong sabihin magbayad ulit ako, malamig kong sagot. Bumuka ang bibig niya, pero hindi tumutol. Lumakad ako papunta sa counter, binuksan ang drawer at kinuha ang mga papeles na matagal ko nang itinatago. Gusto ninyong pag-usapan ang pamilya? Pag-usapan natin ang mga numero. Ipinatong ko ang mga iyon sa mesa, 3 taon ng bayad sa mortgage, 8 buwang daycare para sa apo ninyo, 4 na pagkukumpuni ng sasakyan, 2 hospital bill at bawat pagkakataong sinabing pansamantala lang. Bawat pagkakataong naniwala ako. Napakurap si Sabrina na bawasan ang kumpiyansa niya. Tinandaan mo ang lahat o sagot ko dahil walang ibang gumawa. Mahinang sabi ni ma'am, nagtutulungan ang pamilya. Tama, sagot ko, kung hindi iisa lang ang nagbibigay. Bumigat ang katahimikan, halos maramdaman. Sa unang pagkakataon, tila lumiit sila hindi dahil sa hiya, kundi sa pag-unawa. Sinubukang magsalita ni Sabrina, marupok ang boses. Hindi ito tungkol sa pera, Queen. Tungkol ito sa kung paano mo kami tinrato. Kung ganoon, itigil ninyong umasta na para bang may utang ako sa inyo, sabi ko. Kung gusto ninyo ng respeto, sana kayo ang unang nagbigay. Bumuka ang bibig niya pero walang lumabas na salita. Lumapit si ma'am, may bakas ng luha sa muka. Pamilya mo kami. Hindi mo kami pwedeng basta putulin. Tinapatan ko ang tingin niya, kalmado na. Gusto ninyo ng pamilyang wala ako. Ngayon meron na kayo. Binuksan ko ang pinto. Masama ang tingin ni Sabrina, mahigpit ang panga. Pagsisisihan mo ito. Matagal ko nang pinagsisihan ang pananatiling tahimik, sagot ko. Saglit pang nag-atubili si ma'am, parang may gusto pang sabihin, baka sorry, baka wala. Pagkatapos ay yumuko siya at lumabas sa hallway. Marahan kong isinara ang pinto. Ang tunog ng pagkakasara ay parang tuldok wakas. Tumayo ako roon sandali, nakatitig sa kahoy, hinihingahan ang katahimikang iniwan nila. Pagkatapos pinulot ko ang mga papeles at ibinalik sa drawer, hindi na bilang ebidensya kundi bilang pagsasara. Tahimik at madilim ang apartment. Sa labas, unti-unting napalitan ng gabi ang huling kulay ng paglubog ng araw sa Santa Fe. Mas matatag ang refleksyon ko sa bintana kaysa sa naaalala ko.
Minsang nag-vibrate ang telepono ko, mensahe mula kay Lydia, narinig ko na pumunta sila dyan. Okay ka lang, sumagot ako, mas okay pa sa okay. Pagkatapos ay sinilent ko ang telepono. Nagtimpla ako ng tsa at chamomile ulit at umupo malapit sa pintuan ng balkonahe, hinayaan ang katahimikan na punuin ang bawat espasyong dati nilang pinuno ng ingay. Kakaiba ang kapayapaang sumusunod sa komprontasyon, iyong hindi nangangailangan ng panalo, sapat na ang paglaya. Naisip ko ang nanginginig na boses ni Ma'am, ang galit ni Sabrina, at ang mga taon na ginugol ko sa pagbili ng pagmamahal nila gamit ang pera. Sa wakas, natutunan ko na may mga utang na hindi kailangang bayaran dahil hindi naman talaga utang. Malawak, malamig at tahimik ang gabi sa disyerto. Sa malayo may tren na dumaan, mahina ang alingawngaw ng busina sa dilim. Hindi ako nag-iisa. Tapos na ako. Hindi mapait, hindi nagtagumpay, malaya lang. Muli kong tiningnan ang sarili ko sa refleksyon at bumulong, wala nang pagpapanggap. Makalipas ang 1 linggo, tumawag si Mr. Bennett. Magalang ang boses niya, pero may pag-aalinlangan. Miss Barrett, gusto ko lang ipaalam na hindi pa nagbabayad ng renta ang mga magulang mo ngayong buwan. Binigyan ko na sila ng dagdag na oras pero nagbabanta na ang may-ari ng eviction. Huminto ako, hinayaang lumubog ang mga salita. Naiintindihan ko, mahina kong sabi. Salamat sa pagpapaalam. Nagkaroon ng mahabang katahimikan bago siya muling nagtanong. Dapat ko bang asahan ang tulong mo ulit? Huminga ako ng dahan-dahan. Hindi, Mr. Bennett. Kakayanin nila. Hindi iyon kalupitan, katotohanan iyon. Sa loob ng maraming taon, ako ang naging solusyon sa bawat problemang sila rin ang lumikha. Ngayon, kailangan nilang matutong mabuhay nang wala ang safety net na napagkamalan nilang pagmamahal. Nang gabing iyon na naig ang kuryosidad. Hinanap ko online ang pangalan ni Sabrina. Wala na ang Facebook niya, burado, parang hindi umiral. Ang mga taong dati pumapalakpak sa kanya ay lumipat na sa ibang drama. Nakablock pa rin ang numero ni Ma'am, pero may nagsabi ang kapitbahay na umalis na sila sa lumang bahay at lumipat sa mas maliit na duplex sa gilid ng bayan, mas simple marahil, mas abot kaya. Wala akong naramdamang tuwa, distansya lang iyong uri na dumarating kapag may mabigat na bagay na tuluyang nahulog mula sa balikat mo. Umupo ako sa sofa, bukas ang laptop, nakatitig sa kalahating tapos na to-do list. Book the Seattle trip, ang nakasulat, isang tahimik na pangakong ginawa ko sa sarili ko ilang buwan na ang nakalipas. I-click ko iyon, nakahanap ng flight para sa susunod na weekend at nag-book ng walang pag-aalinlangan. Matagal ko nang pangarap ang Seattle, ang ulan, ang mga bookstore, ang pakiramdam ng bagong simula sa lugar na walang nakakakilala sa nakaraan mo. Ngayon, hindi ako tumatakas sa pamilya. Papalapit ako sa sarili ko. Pagdating ko roon, tumayo ako sa tabi ng dalampasigan, mamasa-masa at malamig ang hangin, may huni ng mga ibon sa itaas. Mas malaki ang mundo, mas malaya, at sa wakas ganoon din ako. Habang pinapanood ko ang alon na dumarating, inisip ko ang lahat ng nangyari, hindi na may galit kundi may pag-unawa. Ang pagtatakda ng hangganan ay hindi ka ginagawang walang puso. Ginagawa ka nitong buo. Binuksan ko ang kamera ng telepono ko, marahang ngumiti at sinabi sa mga nanood ng kwento ko, ang respeto ay hindi minamana, pinaghihirapan ito. At minsan, kailangan mong mawala ang ilang tao para matagpuan ang kapayapaan. Taos puso ko iyon. Pagkatapos, tinapos ko ang recording at hinayaang tangayin ng simoy ng dagat ang huling bahagi nito. Salamat sa pananatili hanggang dulo. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa kalagayan ko? Ibahagi mo ang iniisip mo, gusto ko talagang marinig.